ka-express, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Biyernes at ang petsa ay July 4 na po, 4 na po ng buwan ng Hulyo. So, for today's video, pag-usapan natin yung naging resulta ng laro ng doubles nina Alex at Evalis kontra dito kay na Ingrid Martin at Queen Gleason ng Amerika. So, nakita natin mga ka-express kung gaano ka dinumina ng todo ng tambalang Ingrid Martin at Queen Gleason yung laro kagabi sa doubles. So, nasabi ko na doon sa past videos na in-upload na yung ranking ng dalawang magkapares na to na si Alex Ayala, nagkamali pa nga ako, nasabi ko rank 55 si Alex sa double, pero ang katotohanan is rank 155 si Alex sa double. Samantalang ito naman si Evalis, ang ranking niya sa double ay napakalayo, 1486. So kung ikukumpara mo dito sa rank ng dalawang nakalaban nila na si Ingrid Martin, ang rank ni Ingrid Martin is rank number 47. Samantalang itong si Queen Gleason, ang rank nito sa double ay rank number 86. So ang laki ng agwat nila, di ba? So kitang-kita naman doon sa laro nila. At kita nyo, madalas ipinupukol ni Martin sa ni Gleason yung bola doon papunta kay Evalis. Kasi alam nila hindi masyadong gamay ni Evalis yung laro sa double. Pero sa single, lumalaban ng pupukan to si Evalis dahil sa single nga ang rank ni Evalis rank number 61 siya. Pero iba kasi yung rank ng single sa ranking ng double. So kaya kita nyo naman, mas lalong dinominan ni Ingrid Martin sa Queen Gleason yung laro kagabi na nagtapos sa mga score na 6-4 at 6-2 pabor sa dalawang magtamba sa tambalan nila Martin at Gleason. So after nito matapos dito sa Wimbledon, ano na ang next assignment ni Alex Ayala? So merong bubuksan merong incoming tournament mga ka-express. Ito yung MSC Hamburg Ladies Open. WTA 250 po ito. Ang level nito is WTA 250. At magsisimula yung tournament sa July 14 to July 20, bali 6 day. Hindi ko lang alam kung sasali dito si Alex Ayala, pero sigurado baka sumalang to dito si Alex kasi mas pabor yan kay Alex na lagi siya active siya sa paglalaro ng tennis, nang sa ganun ma-maintain niya yung skill niya at mas madagdagan pa yung husay niya sa paglalaro ng tennis. Bali ang surface na paglalaroan dito mga ka-express o yung floor na paglalaroan dito is clay. Dito na naman tayo sa clay. Sa clay kasi mga ka-express medyo hindi gaano mahusay si Alex, kaya panigurado sasali siya dito sa MSC Hamburg Ladies Open. Nagaganapin po sa July 14 to July 20. Ayan. So antabayan natin at i-update ko po kayo kung talagang siguradong sasali po dito si Alex sa gaganapin sa incoming tournament. Dito po yan sa Germany, gaganapin po yan sa Germany. So meron po akong trivia ngayon dito. Ang pagkakaalam po kasi natin, si Alex Ayala ang kauna-unang Pilipino na nakapaglaro sa Wimbledon, di ba? Pero hindi pala. Si Alex ang kauna-unang babaeng Pilipina na nakapaglaro sa Wimbledon. Pero may nauna pa pala sa kanya mga ka-express. Ito ay ang pangalan niya mga ka-express ay si Felicissimo Ampon. Dekada ang naglaro ito, dekada 40 pa 1940s to 1960s. Isipin mo, ganun yun. Ito pa lang si Felicissimo Ampon mga ka-express. Ito yung kinatatakutan din na tennis player nung mga panahon na yung dekada nila, yung kapanahunan niya. At ito ang profile dito ni Felicissimo Ampon, siya ay pinanganak sa Pilipinas, sa Manila. Hindi lang dito nakalagay yung exact
birthplace kung saan siya pinanganak sa Manila. Basta nakalagay dito is Manila. At pinanganak siya noong October 27, 1920. At alam niyo ba, ang height ni ni Felicissimo, ang height niya lang mga ka-express is 5'3". At nag-turn pro si Felicissimo noong 1945. Nag-retire siya noong 1968. Pero yung kanyang achievement, napakarami. Alam niyo ba na yung sa loob ng taon ng paglalaro niya ng tennis, nagkaroon siya ng 25 titles mga ka-express, 25 titulo. At nga pala, graduate po to ng Far Eastern University. Galing po to ng Far Eastern University si Felicissimo Ampon. So ayan. So dito sa singles nga, lumahok siya sa French Open, umabot siya ng quarter final. Ang mga taon ay 1952 to 1953. Pagdating naman sa sumali rin siya dito sa Wimbledon. Ito na nga po, sa singles ng Wimbledon, umabot po siya ng round 3. Bali, ang mga taon na pinaglaruan niya ay 1949, 1950 at 1953. Sa US Open naman, umabot siya ng round 4. Si Alex, pagdating dito sa Wimbledon, sa round 1, hindi na po siya umabot ng round 2 kasi natalo siya dun sa round 1. Pero alam naman natin na yung nakalaban ni Alex Ayala is defending champion. So, tuloy natin dito kay Felicissimo Ampon. Pagdating po dun sa double, nakapaglaro din po pala to ng double si Alex, si Felicissimo Ampon. Nakapaglaro siya ng double dito sa Wimbledon. Umabot po sila ng round 3 at ang mga covered years nang naglaro siya ng double dito sa Wimbledon noong 1948, 1952 at 1953. Namatay po si Felicissimo Ampon noong October 7, 1997 sa edad na 76. So, yan po yung kadagdagang trivia. Kaya, kung papipiliin ako, dapat ang karamihan sa ating mga kabataan mag-focus sa paglalaro ng tennis. Kasi, dito sa tennis, hindi kailangan matangkad eh. Kita nyo, si Felicissimo Ampon, 5'3 lang. Di ba? O kaya, kesa tayo pagpilitan natin sarili dyan sa basketball. Although medyo matatangkad na yung mga kabataan ngayon, may mga matatangkad na rin tayong players naman sa basketball. Pero dito sa kasi sa tennis, kailangan lang kasi dito bilis, liksi, tsaka yung resistensya. So, yan po. So, hopefully, sana yung sa susunod na laro ng MSC Hamburg Ladies Open, sana sumali doon si Alex Ayala. So muli, ito po si Hill, itong Hilbert Channel. Maraming salamat po sa patuloy yung pagtangkilik, panunood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Thank you po. Ako po muli si Hill. Maraming salamat. God bless you and just marvelous. Salamat.